record to Brian. Ano lang kayo. Balik ko na ko to kay Vincent Garcia. Oh, kajut lang ha. Kapag sa nang mayahan yes. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27, and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27, and then May 31 merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center, where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC Send Him Home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Dito ako kay Vincent Garcia. Kapalugan ng taga-Davao na supporter din ang mga resident. What went wrong and what is that? And now that you are nakapalugan, you've been reaching out to in a sense that bibigay ka na dapat. Yes, oo. Hindi pa tapos ang fighting of candidacy na kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yon. Although, every meeting namin nasa agenda yon, except that he refused to talk about it. So, tapos na yan lahat. Before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor